Pwede, kahit mga bandang after lunch. Panghuli na lang. Sige. Nasaan epoxy? Oo nga. Ang pinaka nire-request na deadline nila client, June 15. Mga Karaos, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayo lahat? Ayan, welcome back po muli dito sa aming channel. So, another day na naman and another house improvement po ngayong araw ng Lunes. Yan, June 15. Mga Karaos, for today's video, yan, kamustahin natin yung project natin dito sa Lumina Homes Phase 3. So, pa-turnover na po ito. Yung mga fixtures materials, kinukumpleto na. May mga konting tiles installation pa, general cleaning. At saka yung installation pa ng ating aluminum. Makikita po natin dyan, magkakaroon pa po yan ng screen door, yung project natin dyan. So ito, project update din sa Garden Premier Project at saka sa kanya na Bel Air West Project. Mga Karaos, samahan niyo pumili kami ngayong araw po ng Lunes. Enjoy watching po. Let's go! Okay, aquarium check muna bago tayo mag-umpisa. Yung bilang po ng isda ko dito, siguro mga 3 or 4 na rin yung namatay. Yan, salamat naman. At yung iba, hanggang ngayon, ito, buhay na buhay pa sila. Tsaka si Kulit. Ay, si Kulit, oh. Kulit! Kapag natututukan pala ng araw yung aquarium, yung tubig niya nagiging ganito. Kakaroon ng lumot. Naglulumot siya. Siguro, kung linisin ko to, 1 beses sa 1 linggo, pero mga ilang araw, babalik yung lumot. Yun, pakabait kayo dyan, ha. Aalis muna yung amo niya. Ha? Yun na. Napakain na po natin yan. Tara, ganda ng weather natin, ha. Nandito pala tayo sa Lumina Homes Phase 5. Ayan, magandang araw sa client owner natin dito. Yan, kumuha ko ng karton nung ating nung tiles na ginagamit po natin dito sa floor area. So, nagkulang po tayo ng mga 10 piraso pa na tiles dito. Yung iba rin kasi nabasag. So, ito, mahalaga, mas maganda, picturean nyo po to. Yung date and batch number, yan, mahalaga yan. Tapos yung item number at saka yung color nya. So, may mga magkakapareha kasi na tiles, pero magkakaiba yung shade nya. So, mas maigi na sigurado, dalhin nyo yung karton. Basta yung nababasa pa. Tapos yung concrete nailer, yan, kinuha ko rin dito. Yan, gawa ng magagamit natin to sa Garden Premier Project para maikabit yung downspout dun sa harapan ng bahay sa may balcony. Okay, let's go. Palabas na tayo rito sa Lumina Homes Phase 5. Ang susunod natin na pupuntahan na project, yung project natin dito sa Anyana Bel Air West. Yan, pupunta muna ako rito sa may Inco. Dito na ako dadaan sa may Sahod Ulan. Yan. So sa Inco, susubukan natin kung kaya pa nating ipasok sa warranty yung laser na nasira. Tapos nasira din yung sanding machine. So na-overuse yung sanding machine natin. Yan, ayun, pasok sa warranty yun. Pero yung laser kasi medyo matagal na. So check natin kung anong magiging observation nila, kung maayos pa ba o hindi na. Siguro ako naman, sa tingin ko, baka hindi na talaga maayos kasi nabasag na talaga yung mga lens niya, eh. So, wala na yun sa wala na sa level po talaga yun. Kapag siguro naayos din, baka bumili tayo ng bago. Pero susubukan natin, tingnan natin kung magagawa ng paraan. Yan, dediretso muna ako sa Inco. Tapos baka magpagas na rin tayo kay Mulong. Pang na kasi ni Mulong, pang 3rd week. Yan, pang 3rd week na. Yan, maraming salamat sa Diyos kasi itong sasakyan na to, hindi siya malakas sa gas, matipid po siya. Matipid siya sa gasolina. At kapakipakinabang pa. Sige po. Salamat, ha. Sige po, Thank you. message ako, ha. Thank you. Thank you para sa... Okay na tayo rito. At good news, mukhang magagawa ng paraan, di ba? At least hindi tayo mapapagastos ng malaki. Dito tayo sa Petron magpapagas. Dito kay Bulong. Ayan, pila. Pagkatapos natin dito,
Papunta na tayo sa Anyana. Dito na po tayo sa Anyana Bel Air West Project. Magandang araw kila client owner dito. Yan, shoutout nga po pala kay Julius Madangit from Tagbilaran City. Yan, God bless po sa inyo dyan. Tsaka shoutout na rin kay Rock is Not Dead. Yan, update tayo. Start na tayo rito mga Karaw House. Ayan, good morning rin sa mga kasama natin. Bali, may naka-duty tayo rito. Meron tayong carpentero. So, 2 mason. Tapos 2 helper. At saka may steelman and electrician tayo rito na gumagawa. Siya nga pala mga Karos, pag araw po ng linggo dito, pwede naman pong magpapasok. Kukuhaan mo lang din to talaga ng overtime working permit. Pero ang natin kasi rito, ang sistema natin is day off na lang dito pag araw ng linggo, gawa ng nakakahiya rin po kasi sa mga ibang residente rito, ibang nakatira. So ayun, kahit nga holiday 'di ba? So ibang po kasi to, naiiba po itong subdivision na to compare sa mga ibang ginagawan po namin. Ayan. Okay, ito na nga po pala yung update dito. Yan, asintadahan na po nito. Ang height nito is 2 metro, 2 meters. Yan, 2 meters po ito. Pero yung mga gagawin naming poste rito sa harapan, lang po talaga tayo, nasa 150 cm. Tapos ito, so wall cladding niya na magkakaroon po ng disenyo. Nandito yung gate, nandito yung carport gate. Tapos yung asintada natin, makikita natin dito sa may fence grills, nasa 30 cm lang according dun sa restriction. So mababa lang yun, parang isang hollow blocks at saka pinatungan ng 10 cm na hollow blocks. So 30 cm lang po yun, yun dito banda. Tapos dito naman sa may left side corner, bali dito po, yan, naglagay tayo ng poste rito. Yung asintada rito, ito na yung pinaka magiging poste nya, yung meter base or yung private pole. Tapos dito 2 metro po to, yung sukat nito, yung taas, kagaya po doon sa kabila. Yan, pinalipat lang po muna natin yung submeter, kasi tatamaan ng poste rito sa gilid. Yung naman natin, yung concrete slab na ginawa natin dito sa balcony, lagi naman po yung binubuhusan ng tubig. So 3 times a day po siya palagi. Tapos may dumating nga po palang rito, may dumating dito na semento. Tapos nagdagdag din po tayo ng Thermitrek o yung lason sa anay, kasi nagbuhos po tayo rito. So baka magdagdag pa nga po tayo dahil dito sa flooring naman dito, at saka dun sa may gilid. Ayan, tapos yung sa waterproofing nito, yung Sahara. So kapag ganyan po, conventional, pwede nyo pong lagyan ng halo ng Sahara, yung buhos, yung ibubuhos natin. Pero kapag steel deck, yan, hindi po pwede kasi mabilis po siyang kakalawangin. Dito, pinapaasikaso po natin, yan na natin dito, yung roofing framing. Roofing framing. So gamit po itong mga 2x3 at saka 2x2 na tubular. Tapos yung setup ng back extension dito, yung gutter niya inside gutter po siya. So hindi po natin pwedeng ilabas kasi hindi na territory ni Anyana yung kabila. So automatic inside gutter tayo. Mga possible pa na ipa-deliver natin ngayong araw, pwede tayong magpa-deliver ng gutter, angle bar at saka bubong. So pwede na yung bubong at saka insulation foam. Yan, pwede na. Yan, nakapag-framing na sila rito. So ito, matatanggal po to, itong concrete canopy. So sa ngayon, di mo na nila tinatanggal. May pakinabang pa po kasi siya sa ngayon Pero pag yata to, pag nagbubong na, tatanggalin na tatanggalin na. Yan. So ayan, CHB laying, roofing framing. Yan po yung mga pagtutulungan po nila rito. Tapos formworks. So formworks ng mga poste. Yan po yung mga pagtutulong-tulungan po nila rito. So tayo naman, susukatan po natin yung kailangan na materyales po dun sa likod. Yan, bali yung gagawin po natin gutter dyan, sa inside gutter, may sukat siya na 6 meters. Yan, simula dyan hanggang dito po, yan, extension ng bahay 6 meters po yan. Tapos itong ginawa natin extension dito ng balcony, 2 metro naman po yan.
Ayan, hindi naman mahaba yung bubong. Siguro kayang-kaya na ni Mulong kung 8 feet lang. No, kung 8 feet lang kayang-kaya na nito. Kasyang-kasya po dyan sa loob. Baka i-provide na rin natin. Yeah, actually may gate pass naman tayo nun. So tingnan na lang natin kung tayo na kukuha or pwede natin pa-deliver. Okay na tayo rito. Ayan, bali nakapag-lista na tayo ng mga kailangan. So kailangan ko ng stainless gutter, smoke stainless na 0.5, bali 3 piraso. Yan, para po dito sa back extension area. So inside gutter po siya. Tapos yung long span na gagamitin natin, kailangan natin ng 6 na 5 feet na chocolate brown 0.5. So foam insulation, 2 roll na. So para dito sa Dos Aguas na existing group ni Maxine model unit, at saka para rin po doon sa back extension na gagawin natin. Tapos isang box ng 2 media na tech screw, elasto sealant, tsaka kailangan natin ng angle bar. So para sa pinaka framing pa ng ating roofing trusses na ginagawa sa likod. Kasama na yun sa alulod, yung suporta ng alulod. Yan, asikasuhin po muna natin to. Yung tungkol ka po pala sa tayo yung magpipick up, kasi sa CMT sa may bandang 13 yon, matatraffic pala tayo kasi pasukan na pala. So maigi pa-deliver na lang natin para walang delay. So hindi pa naman nila kailangan pero mas maganda naka-ready na rito. Lagaring bakal Ayan, bumili tayo ng angle bar. So pwede naman natin iputulin ng 3 meters para magkasya rito sa sasakyan. Ayan. Itong angle bar na pinaputol natin, hindi naman mako-compromise dito yung natin, yung trabaho. Kumbaga hindi naman natin yung pagdudugtong-dugtongin. Ang gagawin pa nga natin dyan, puputulan pa natin ng 1 meter yan. Boss Sisi. Yan, puputulan pa natin ng 2 metro to. Tapos yung kaputol nya, yun ang ilalagay natin sa ilalim ng gutter. So baka isipin din kasi ng iba na pinapaputol natin para mabitbit lang, pero pagdating doon pagdudugtungin natin. So hindi po ganoon, kasi mako-compromise yung quality ng trabaho kapag ka ganoon. Bumili na rin tayo ng elasto sealant para sa gutter and tech screw. Yan, balik po tayo ron. Tapos nakontak ko na nga po pala yung CMT Metal Roofing na ipapa-deliver na po natin yung gutter at saka yung long span. Tara, sakto na yan Oo. Tapos may kasamang elasto seal yan. Yan na. Yung kagaya niyan, dyan po gagamitin yung angle bar. So itong angle bar na to, tira ko lang to dun sa project namin sa Phase 5. Dinala ko na rito. Yan, gagamitin din po yan doon sa ilalim nun, saka sa ilalim din nito. Tapos yung ilalim po ng gutter para sa suporta. Yan. Ayan mga karakos, okay na po tayo rito sa Anyana Bel Air West Project. So yung tungkol nga po pala sa gutter, at saka yung sa foam insulation, at saka yung sa long span roof na gagamitin sa back extension, baka after lunch or bago mag lunch. Ayan. Yan ang susunod na natin dito, mga asikasuhin is yung para sa mga tiles naman. Yung tiles para sa floor area, sa second floor, sa first floor, at saka yung tiles na gagamitin sa floor area ng balcony at saka dito sa may fence area hanggang mapunta dun sa may carport. Yan, nag-uusap pa lang kami ni client owner dito kung ano yung mga mapipili niya. Yan yung kasunod na asikasuhin natin. At saka yung tiles dito sa sa poste at saka wall cladding. Yan, okay na tayo rito. Yan, sunod natin pupuntahan yung Garden Premier Project. Tara. Nga pala mga karos, dumama na tayo rito sa City Mini Home Depot sa may Biga Branch. Ayan. Yung kulang na tayo sa Phase 5 project. Yan, binili na natin. Tapos bumili na rin tayo ng PVC panel para po dun sa project din natin. Ito yung napili nila client. Halos kakulay ng yan, ng tiles. Yan. Yan, dediretso tayo ng Garden Premier after ka lang dito.
Pre. Thank you. Salamat sa inyo. Ayan, dito tayo sa Garden Premier Project bago mag break time. Magandang araw nga pala kila client owner. Yun ah. So yung gumagawa dito, dalawang pintor at saka yung installer natin. Yung konting pasilip dito sa project. Ayan, nandito na yung downspout oh. Dito sa sa balcony. Ang ginamit natin dyan is PVC pipe na detress. Yan, dito na lang po siya. Ayan, tapos sa banda rito may gagawin pa po kami rito. Yung ginawa namin pasumano yan. Magdadagdag kami ng tiles. Tapos yung air vents, ito na nga po pala yung sa update. Yan, air vents po. Tsaka yung pinakabit po natin dito. Ito yung pinakabit natin. Ayan, dalawa na yan. Para sana yan, exhaust at tsaka sa rain shoot. Yan, exhaust and rain shoot. Yan. So ito yung update sa ceiling. Yan, okay na rin dito. Kisame, bali sa mga susunod na update, yan, pwede na po tayo maglagay ng WPC dito kasi tapos na. Halos tapos na po ito. Yung sa ceiling. Tapos dito naman, yan, nagkaroon na ng kornisa to. Yan, pagbalik po ng dalawang pintor natin na nandun sa Lumina Homes Phase 3, yan, pwede na natin asikasuhin to. Retouching. Yan, mga retouching. Kailangan matapos muna yung mga retouching dito. Tapos ay papakabit natin yung wall fluted panel. Yan, pag-akyat dito, meron parang ganito. Ayan oh. Natatanggal din lang po siya dahil palitada. So ito papantayin po. Tinanggal na para pagka preparasyon na sa pintura banda dito sa area na to. Kaya wala na tayo masyadong makikitang umbok. Tapos ito naman hindi ho natin matatanggal to. Buhos po to. Yan, nandito sa bandang gilid, yung buhos. Tapos ito, iisa-isahin na po to. Yung sa walk-in closet natin, andyan na po yung mga yung mga pinto. So yung nag-iisa na lang dito ang kulang pa. Ayan na. Yung meron pang kulang din dito. Tapos yung retouching paint na lang po to. So final na to. Kung madudumihan pa, yan, retouching paint na lang. Ayan na. Mga pinto okay na. Ayan na. So WPC na lang po ito. So kailangan muna mapinturahan po muna yung mga dyan, yung loob ng shelves. Ang kasunod na gagawin po rito, yung installation ng mga cabinet handle. So lalagyan na po ng mga cabinet handle to. Tapos dito naman naikabit na po namin sa center light. So ito yung parang pinaka magiging living area dito sa first floor. Ayan na, ito na yung center light. So halos tapos naman na yung sa kisame, kaya pwede na po natin ito ilagay. Yun. Yan, maya maya break time na yung tropa. Ayan, kaya na po sila. Yan, tayo uwi po tayo sa bahay. Doon po tayo manananghalian ngayon. Mukhang uulan oh. Bali mga karos, ito muna yung update natin dito sa Garden Premier Project. Nako, mukhang uulan pa. Tara. Bali mga karos, kakatapos na natin mananghalian. Ayan na, ituloy natin yung renovation update ngayong hapon. So bago yun, shoutout kay Daddy Ian. So itong si Daddy Ian, matagal ko ng viewers and subscribers since pandemic pa po. Yan, maraming salamat sir sa walang sawa nyo pong suporta. Tapos shoutout na rin kay James Leonardo at sa Leonardo family from Cabuyao, Laguna. Ayan mga karos, pupunta muna tayo rito sa phase 3. Yan, ito yung update natin ngayong araw. So check natin yung mga nagawa rito. Pero bago yun, ay ihatid ko lang yung binili kong detress na paintbrush para sa mga deco stone. Tapos after natin dito, pupunta naman tayo dito sa kumpare natin na gumagawa ng glass and aluminum. May hihingin lang tayo sa kanya. Ayan.
Tara. Andito na tayo sa ongoing project. So malapit na po matapos to, Karaw House. Overall paint tinatapos na lang. Tapos yung ating installation ng mga screen door, alignment po ng ating cabinet sa kusina. So may tatlong nagtatrabaho rito. Bali 2 pintor at saka yung isang tile setter natin. So ito yung sample po nung binili po natin na solvent sealer. So magiging ganito po yung quality ng ating decostone after po mapinturahan. So ito, nagpadagdag tayo ng 2 pa para po rito hanggang dito sa poste. Yan. Iwan ko na lang dito. Ito. Kaya nga kaya yun, follow up tayo. Tapos ito nga po pala yung ginawa nung naglettering dito. Ayan, ganda. Diba? Ayan, bagay na bagay rito. Kung ano naman po yung iniwan niyang dumi rito, i-retouch na lang po namin. Ayan. Emulsion natin, no? Para buhay na buhay. Oo. Kasi baka mabura, no? Pero retouch muna natin yung dumi. So, ayan. Suggest ng isang pintor natin. Tapos yung isa sa tile setter natin, ito na yung ginagawa. Yung riser muna. Kapag nagkakabit po kami ng ng ganito sa hagdanan, inuuna namin yung riser. Tapos itong pinaka riser dito sa dulo po ng ating extension ng steps, nilalagyan rin namin ng tiles. Yan. Kuya, may dala na ako sako, yun. Ando sa dulo. Sige. Babalik na lang ako dito mga karawas. Yan, meron pa akong asikasuhin. Yan na, babalik po tayo. Yan, balik tayo rito mamayang hapon. Sana hindi na mag-uulan-ulan at maituloy ito para makita natin kung gaano kaganda na tong harapan ng bahay. Yan, update tayo dyan sa mga nagawa mamaya. Tara. Pare. Ay si pare. Gagawa. Busy. Hingi nga ako ng 2. Sasasapot na ako ng matututut. Lagi dapat deciding. Eugene Cubillo pare. Eugene Cubillo. Yan. Shout out po. Papagawa ng bahay. Nagawa namin sa kasi. Ano ginawa na? Yung pinost mo. Ayun. Shout out po kay Sir Eugene Cubillo. Tsaka kay Saiden. Ayan, Saiden. Saiden. Salamat kay pare. Matitira mo papaklasin. Sige. Banyo. Pwede na yung banyo eh. Papalinis ko muna. Sige. Baka bukas, paano yung ulan? Sige. Okay. Sige. Ayan. Salamat kay pare dito. Ginagamit namin to sa palitada, pinangkakayod. Dumating na yung materyales natin sa Anyana West. Ayan, syempre nandito kami sa biyahe, nagkasalis eh. So ayun na. So binayaran na rin po natin. So ito yung presyo, 21,300. So 6 na long span, tapos inside gutter, insulation, and isang box ng tech screw. Yung ano nito, yung gutter nito at saka yung bubong na gagamitin namin, mga makakapal po yan. Bali shoutout nga po pala dun sa bumati sa atin na mag-asawa dito sa may basement, sa may SM13. Yan, shoutout po sa inyo sir and ma'am na may bahay po rito sa 13 Martires. Yan, God bless, ingat palagi. Tsaka syempre maraming salamat sa walang sawang suporta dito po sa aming channel. Lagi po daw sila nanonood sa DNAK TV Vlog. Mag-update na po tayo sa project uli natin dito sa Lumina House Phase 3 sa mga nagawa. Tara. Ayan, nakabalik na uli tayo. So hindi na naipagpatuloy yung pagpapahid po ng solvent sealer dito sa mga decostone. Yan, kanina ho kasi nag-uulan-ulan pa rin po. I-apply lang po yung kapag tuyong-tuyo po yung mga decostone at saka syempre maganda yung panahon, yung medyo mainit. So ito yung update, yung buong harapan ng bahay. Yan, meron na po yung pintura ng acrylic emulsion. Doon nga po pala sa nagko-comment, yung acrylic emulsion ay pinapahid lamang po dyan sa mga pader. Pero po doon sa slab or dito po sa
sa ano, sa flooring. Hindi po, kasi magiging madulas po yung flooring nyo yan kapag ka ginawa nyo yan. So dyan lang po yan sa mga pader, dagdag protection. Ayan o, pintab na rito. Ang mga gagawin na lang dito, yung paglilinis nitong flooring ng tiles. Tapos ito, yung pagkapipintura ng grills natin dito sa trench drainage. So ayan na lang yung gagawin. Yung mga ikakabit na lang, linis na lang, no? Linis na lang. Yan, tapos ikakabit na lang po yung mga ano, clean out at saka yung floor drain. Luwag na. Bukas aayusin na po daw nila to. Yan. Tapos ang update din sa, kaya ba daw na screen door bukas? Pwede kahit mga bandang after lunch. After lunch. So, yan. Alam mo gagawin pa rito. Pwede naman habol na lang yan. Panghuli na lang. Pwede naman makakulayan na. Sige. Yan, i-adjust na po to kasi sumabit yung refrigerator sa sukat. Masyadong malaki po talaga to. So sa lahat ng ref na ikinabit namin dito or nilagyan namin ng sukat, mas mataas po talaga to. Masyadong malaki. Meron na ba to? Ano dito? Wala pa. Yan na lang. Ito dito yan eh. Meron dito eh. Dalawa to eh. Meron na yan dyan. Pakihanap na lang. One gang. One gang yan ba to? One gang. Pag wala, so abol ko na lang. Okay na pala rito, no? Sa Kisame, ha? Malinis na rin yan eh. Pero may mga kukunin stockpile. Hindi pa naman ano eh. Pagka ikakabit na lang po itong water closet. Nagdagdag para kung nanununin. Oo. Ayan, tapos dito, ayan, unti-unti na pala napuputol. Pleto na, ano pa ba? Ay, pa 45 na lang. Yun na lang yung kasunod. Nansag epoxy. Oo nga pala, ano? Oo, nansag epoxy. Para dito. Yun yung ginagamit namin ng pandikit dito. Tapos ito, i-retouch yung pader. Pero hindi namin gagalawin yung nag-lettering. Yung nag-lettering po nito, yan. Hindi na po namin gagalawin to. Tapos pipinturahan ng emulsion. Oo. Pero liisin muna natin. Siguro pag naka-tiles na to. No? Pag naka-tiles na. Kasi madudumihan pa yun. Ganda na rin ng bahay na to. Siguro kapag lalo na kapag nailagay ko yung mga kortina rito. Ang ganda na. Ito sana yung pinaka nire-request na deadline nila client, June 15. Dito na ho sana sila nakatira. Pero ang pinaka deadline talaga namin dito is katapusan po ng July. Yan. So hindi naman na po nagmadali sila client owner. So dito lang din naman po sila nakatira. Bali mga karawas, hanggang dito na lang po muna yung vlog ngayong araw ng Lunes. Maraming salamat po muli sa inyong pagbisita at walang sawang suporta dito sa aming channel. So ito, unti-unti na po nga natatapos. Hindi lang naging maganda talaga yung weather ngayong buong mag-araw. Napinturahan sana itong deco stone. Pero syempre hindi po natin yan basta-basta ginagamit kung sakaling hindi maganda yung panahon, kasi masasayang lang yung materyales. See you on my next vlog mga karawas. Ito, paalam po muna. Yeah, let's go. Tara.